Showbiz fanatics, Alden Richards abay may bagong karibal kay Miss Catherine Bernardo. Sino nga ba siya? But before that, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna ipabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit viewers and subscribers po natin dito po sa ating channel. Thank you so much! At ngayong araw nga ay talaga namang hot topic pa rin po sa social media si Miss Catherine Bernardo. Although isa sa mga naging usap-usapan sa episode nga ng 1PH kay Miss Christy Permin, sinabi niya dito na dumating na daw pala di umano ang Katden from Canada to Philippines. Bakit daw hindi na pag-usapan? So dito po nagkamali si Miss Christy Permin dahil hindi niya alam sa Twitter ay nagtrending pong ilan sa mga kaganapan ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo. Kaya naman imposibleng hindi po yan mapag-usapan sa social media, no? And of course, Miss Catherine Bernardo is really busy para po sa kanyang mga panibagong mga endorsement na gagawin dito sa Pilipinas. At ganon din si Alden Richards is very busy sa kanya pong teleseryeng Pulang Araw. Pero panoorin muna natin ito. Can you share your age? I'm 24. I just turned 24 noong July 30. Hindi mo gusto mag-girl na sino mo gusto mo? Si Catherine Bernardo. Si Catherine Bernardo. Well, ay, hindi naman nakakalabanin kasi ako. He's a good guy, by the way. So, hindi naman nakakalabanin. But Why Catherine? when it comes to acting sa babae, Catherine talaga, she's amazing. She's amazing. So parang going you've been Catherine as a typical career. Parang been quality say na. Yes, I think so. She's the one here. I think, yeah. Would you mind, you're single? Yes, I'm single. What's your ideal girl? Single more than 3. Padami nga ng padami ang mga lalaki nagnanais na makasama si Miss Catherine Bernardo. Una na dito si Mr. Paulo Avellino, Mr. Piolo Pascual ay isa rin sa mga nakapila o naka-line up. Mr. Donnie Pangilinan na sinasabing o na-chismis nga na nanliligaw daw di umano kay Catherine, si Mr. Jericho Rosales, si Mr. David Licauco, si Mayor Alcala ng Lucena City at ngayon ay itong si Mr. Justin Ong. So sa isang interview na ginawa dito kay Mr. Philippines International Ambassador 2024 ay si Justin Ong po ay umamin na kung mabibigyan siya ng pagkakataon na makatrabaho ang isang actress dito sa Philippine showbiz industry, isa sa mga pinapangarap niya ay si Miss Catherine Bernardo. So sino nga ba si Mr. Justin Ong? Si Mr. Justin Ong po is a Philippine International Ambassador na siya po ang magre-represent, no? Siya po yung inspirational journey from a teenager who started working early to his single-minded climb to the top of the pageant world and eventually to representing the Philippines on international stage. This year 2024 ay lilipad patungo po ng Thailand itong si Justin Ong para po i-represent ang Pilipinas sa bansang Thailand. Kaya naman kino-call out ng ilang mga netizen itong si Alden Richards na dapat daw ay madaliin na dahil sa lahat ng mga actors, sa lahat ng mga lalaki po na talagang nagko-confess na gustong makasama si Miss Catherine ay si Alden Richards lang ang talagang pinili at special na in-announce nitong si Miss Catherine na gusto niyang makasama for having a sequel ng kanila pong movie ng Hello Love Again. Kaya naman talagang masasabi mo na mga parang ito siya talaga yung pinalad, no? Talagang naka-destin talaga na si Mr. Alden Richards ang mapagbigyan. Biruin niyo sa dami-dami ng mga actors and actresses at ilang mga personalidad ang gusto makasama si Miss Catherine. Tanging si Alden Richards lang ang nagwagi. At dahil dyan, magbasa tayo ng inyong mga komento at reaksyon patungkol sa ating latest update. Unahin po natin ang unang komento mula kay Miss Norma Francis Cruz. Mas maganda kung pareho silang religion. Mahirap ang magkaiba kahit mahal na mahal nila ang isa't isa, nagkakaroon pa rin ng pagtatalo. Sana na makuha ni Alden sa Catholic. We will pray for them. God bless Catherine. Ayan. So ito po yung kanyang opinion patungkol sa issue ng pagkakaroon nga ng ibang religion daw di umano ni Miss Catherine. Sinasabi ng ilan na maaaring ito raw maging dahilan, ano? Pero pinaliwanag ko na po sa inyo sa aking latest vlog na hindi naman po siguro yan ang magiging rason. And sabi ni Mr. Renato, tama naman yan Mr. Eds, merong mas malalim na usapin kung bakit magkakahiwalay ang magkarelasyon. It's not
about religion. At tama kang huwag mong pag-usapan ng religion kung hindi mo alam ano ang kanilang principle and rules bago ka magsalita or experience on hand as long as you love each other. On the other hand, sabi niya, kapag napagkasundoan yan, bakit ba natin isipin ang future ng kat din about sa religion? Isipin muna natin yung nangyayari ngayon, yung moment sa kasalukuyan. Let's all enjoy. Oo nga, masyado nating pinoproblema yung mga bagay na ito, diba? Pero katulad po ng sinabi ng ilan, no, maibahagi ko lang sa inyo mga nabasa kong comment sa comment section na parang sa INC daw, totoo naman na iba pag nag-church po sila talagang nakadress. Hindi ko alam kung pwede sa kanila yung mga kinikilos o yung mga pinapakita ni Miss Catherine ngayon, lalo na may mga daring na pinapakita na siya, yung skin niya talaga nakalatag na, diba? So sabi naman ng isa pang viewer, nagustuhan ko talaga yung smile ni Miss Catherine sa video na yan, Miss Dareds. Makikita mong masaya talaga siya while looking at Alden. True. Sabi pa ng isa, pakasal na kasi kayo, bagay, super. Yung video po na yun ngayon is parang, ewan ko, parang binura na ata or tinanggal na po dyan sa social media. Yung short video clip na in-upload natin kani-kanina lang, ano. Di natin alam ba't kailangan nilang burahin. Sabi naman po ni Miss Lovie Flores, true, may dress code kasi sa INC. Kahit nga sa pagsamba nila, baka nga di na sila INC kasi bigla na siyang naging daring. Di pwede talaga yun kasi dati di siya ganon. But anyway, what is important, you believe and have faith in God, respect na lang. And sabi naman ni Miss Anastasia Malabo, Dars, parang nabasa ko na parang labas muna ang Bernardo family sa INC. Ayun, so kasi may nabasa po kasi akong isang article patungkol dyan. Ang alam ko po kasi parang hindi na po siya INC. Hindi ko alam kung tumiwalag ba sila or what. We don't know. Sabi ko nga, diba? Ayaw natin na manghimasok dun po sa faith na meron sila. What is important right now, kahit ano pang religion mo, kahit ano pang paniniwala mo, importante meron kang relasyon sa Diyos. That's really the most important thing, diba? At syempre, sa case naman nilang dalawa is nasa pag-uusap naman nila, diba, na-side ko na po sa inyo yung example po ng ganitong setup ni Miss Alex Gonzaga at ang kanyang husband ni si Mr. Mikey, no, na talagang nagsusuportahan sila kung ano yung faith nila. Si Mikey sinasamahan si Miss Alex Gonzaga pag nag-church siya, at ganoon din naman si Alex Gonzaga pag nag-church naman si Mikey. So wala silang dapat na pagtalunan pagdating dyan. Kaya nga nagpakasal sila, 'di ba? Parang very intimate lang yung kasal nila that time. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.